Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Mayong hapon mga kapuso ug sa bisan asan nga parte maabot ning atong pagsimba mayong butang mayong udto mayong hapon mayong gabi diha kaninyo adlaw nga Biyernes petsa 14 sa buwan sa Nobyembre 2025 mayong edisyon sa itong programang newscast karong hapuna ang Double S News Roundup. Sa ngalan sa inyong regular anchorman nga si Super John Kimbote, ako sa inyong makauban karong hapuna mga kapuso, inyong anchor woman Super Joan Gantalaw. Magubantahang tuta alas 6:30 sa kagabion isa to ang newscast tug programa mga kapuso. Super Radio Local News. Sa atong mga balita sa lokal, nagtinguha ang konseho sa Dakbayan sa Talisay nga mapaundag na ang tanan nga operasyon sa pagwari sa syudad. Si Konsehal Alito Bacaltos, ang chairman sa Committee on Environment, mo'y nipalabang sa resolusyon nga naghangyo ni Gobernadora Pamela Baricuatro sa dinalian nga pag-undang o paglibkas sa tanan nga aquari operation sa syudad sa Talisay. Sa resolusyon ni Bacaltos, ang operasyon sa quarry nakapaguba sa kalikupan ug nakapeligro sa mga Talisaynon. Ipasabot ni Bacaltos nga ang pagkuha sa permit sa mga quarry operations adto mag-agi sa Provincial Environment and Natural Resources, Department of Environment and Natural Resources, dayon sa opisina sa gobernadora. Asoy pa niya nga dili makahilabot ang Talisay kung ang pribado nga kompanya makakuha na og permiso sa naisgotang ahensya sa gobyerno. Nagkanayon ang konsehal nga dili mahimo nga mapadaplin ang problema og dili sab karon oras sa pagtinudloay kinsa ang sayo. Sigon pa niya nga dili lang Talisay mo ay naigo sa pagbaha pero mas maayo nga moaksyon dayon sa nakit-an nga nakatampo sa suliran. Ang pinakawayng talaan nila ni Bacaltos nga apektado sa baha pag-igo sa bagyong Tino, niabot na kini sa 23,000 kapin ug kulang nga nilangkob sa 4,300 ka mga totally damaged ug 19,000 ka partially damaged nga panimay. Gibutyag ni Bacaltos nga seryoso sila sa pagpaabot sa resolusyon, bahala na og adunay maligsan nga negosyo niini. Yang ko niya nga mabuhi ang ekonomiya sa operasyon sa quarry, apan kinahanglan sab kini nga balansihon nga di mamiligro ang kadaghanan. Siya naglaraw nga unta adunay mahimo nga Inter-LGU Watershed Summit aron mapatawag ang mga leader og maisgutan ng angay nga pagabuhaton, mapreserbar o maproteheran ang kalikupan. Malaumon si Bacaltos nga makuha sila og positibo nga tubag sa ilang resolusyon ngadto sa gobernador sa Sugbo. Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Sa pika sa bahin mga kapuso, inapabalikon sa pagtukod sa ilang panimay ang mga gipangbahaan sa Barangay San Isidro sa Dakbayan sa Talisay. Nimoy gibutyag ni Kapitan Nerio Zafra sa Barangay San Isidro.
Asoy pa ni Zafra nga sa ilang panagtigom ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas, sila nangita og lugar aron na kabalhinan. Apan niyang gitataw nga di kini madali tungod kay sa ilahang barangay alos wa na kini bakante. Sa pagkakaroon na parahin ang mga negosasyon sa mga yuta samtang gipangitaan sa kaabangan ang mga apektadong pamilya. Asoy pa ni Zafra nga dunay uban nga pamilya ang nangabang nalangyud aron na mahilo na sa pagpuyo. Una niini si Zafra ni tataw nga no build zone na gyud ang dapit nga nabaan subay sa pamayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dihang nibisita kini. Ang barangay San Isidro adunay 455 ka pamilya ang nabiktima sa bagyong Tino niadtong miaging semana. Super Radio. Sa mga nagunang balita mga kapuso, kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico gilambigit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pipila ka mga miyembro sa gabinete sa 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget mga kapuso. No, natoy video si former Representative Zaldico sa iyahang giposto sa GMA News mga kapuso, kabahin sa mga pamayag gibulgar gibutyag ni Zaldico kalabot na sa pagkalambigit sa presidente, matugingong pagkalambigit sa presidente og siyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Agoy. Kunya nitubag na sab ang Malacañang ani mga kapuso. Matod sa Malacañang, all accusations against President were pure hearsay. Puro hungihong lang or mga chismis lang mga kapuso. Matod na ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. Kana ato nang tukiunon niya mga kapuso sa ato ang second portion. Super Radio. Samtang listahan sa mga proyekto nga gingong gimando ni Presidente Bongbong Marcos nga i-insert sa 2025 budget nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 100 billion pesos gipagawas ni kani ako Bicol Party List Representative Zaldico mga kapuso. Ato po nang gipost diri sa ato ang Facebook page ang mga listahan mga kapuso sa insertions no gingong gimando ni Mr. President nga insert sa 2025 budget. O niya sa Super Radio. Sa pikas sa bahin mga kapuso, dunay nahitabong landslide kaganihang buntag mga kapuso November 14 diya sa sitio Kanduang, Barangay Damulog sa lungsod sa Sogod. Tungod sa padayon nga pag-ulan sab ang gipahibaw sa Facebook post sa Municipality of Sogod. Unya mo pasalamaton kini nga wa sab na apektuhan mga kapuso sa National Highway. Walay naangol nga residente.
walay naangol nga mga residente ug way na guba nga mga panimay. Tungod kay doon na may duha ka balay mga kapuso nga duo sa nahugpang yuta ang mga responders no sa lungsod MDRRMO kauban ang sugod PNP payagan usab ni og forced evacuation. Ipabakwit na gito ang mga tao nga nagpuyo dapit sa na landslide nga area ranggid nga masiguro ang ilahang kaluwasan aning mga residente nga nagpuyo sa maong dapit. Maday usab karon ang monitoring sa LGU sa maong lugar aron malikayan ang dugang mga peligro. Ang sugod LGU padayon nga nag-auhag sa tanan ng mga residente usab didto nga magmatngon, magbantay sa hulga sa panahon nya mo koopera sa mga otoridad alang sa kaluwasan sa tanan. Pagganihang buntag kusog ang uwan mga kapuso hangtod karon Engineer Ed. Uwan taligsik wala na diri sa station mga kapuso wa naman hinoon taligsik. Nagtaligsik mga kapuso. Kaninang buntag diri Cebu City gauwan man grabing uwan. Naputoy Facebook post nato mga kapuso diha sa tong Facebook page. Ang situation sa Trans-Central Highway kaganihang buntag dihang nag-uwan. Murag kusog ang tubig na bahaan gamay mga kapuso. Ita. Sa pikas sa bahin mga kapuso, ang kagamhanan sa dakbayan sa Danao ni pahibaw nga way face-to-face sa classes sa tanang level sa public o private schools sa syudad. Until further notice, hangtod sa dugang pahibaw mga kapuso. Samtang ang mga school heads mao'y responsable sa paghimo og alternative learning modalities na uyon sa kahimtang sa ilang tunghaan. Si Mayor Nito Dorano sa Danao niluwat og Executive Order No. 89 Series of 2025 kabahin niini nga nagmando sa pagpadayon sa klase pinaagi sa alternative learning delivery modalities sa tanang level sa public o private schools sa syudad hangtod sa dugang paybaw until further notice mga kapuso. Walay face-to-face classes apan ipatuman usab ang alternative learning delivery modalities until further notice mga kapuso. Ang mga school heads o administrators matud pa dunay gahom sa pagpili sa pinakaangay nga learning modality, schedule o transition plan paingunan sa face-to-face depende sa kahimtang sa ilang tunghaan o sa estudyante. Ang maong lakang gihimo aron mahatagan og igong panahon ang mga pamilya, tunghaan o komunidad nga makabangon gikan sa sunod-sunod nga kalamidad. Sa di pa mo dawat og mga reports mga kapuso ato usang palutson ang Double S News Roundup Super Radio Reports. Dawatag mga report mga kapuso na maligya og dili lisensado nga armas sikop. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Des May Padilla. Super Des, pasok. Nadakpan siniusang operasyon sa operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Mandawi City Field Unit, Regional Intelligence Unit 7, Metro Cebu City Intelligence Team ug Police Station 11 Cebu City Police Office ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga gingong nalambigit sa illegal nga pagkamaligya og armas sa ilang bypass operation sa City Umanga, Barangay Mambaling, Syudad sa Subo kaganihang kadlawon. Ang suspitsado mo si Alice Jopax, 35 anyos may trabaho ug taga City Umanga sa maong barangay. Sa impormasyon sa otoridad, ang suspitsado yung namaligya og naghupot og dili lisensyadong mga armas. Kalapasan kini matud pa sa Section 32 sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasakmit ato sa operasyon ang usa ka unit sa 45 kalibre nga pistol color black, usa ka steel magazine sa kalibre 45, unom ka buhing bala sa kalibre 45 ug usa ka 500 peso bill. Gipangayuan ang suspitsado og mga dokumento nga mabatuod nga otorisado kini mamaligya Gipangayuan ang suspitsado og mga dokumento nga magpamatuod nga otorisado kini mamaligya o magupot og armas apan pakyas kini nga makapakita og legal documents sinungdan nga gidakop. Kini si Des May Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo.
Daghang salamat Super Decime Padilla sa imuhang report. Samtang sa pikas sa bahin kanhi Mayor Eduardo Edigul Gulyas gipasidunggan sa konseho sa Talisay. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Gabriel Bonhoc. Super Gab, pasok. Ipasidunggan sa konseho sa Dakbayan sa Talisay si kanhi gobernador, kanhi kongresista ug kanhi mayor Eduardo Edigul Gulyas. Kini gumikan sa daghang katuigan nga iyang gigahin sa pagserbisyo sa katawhan. Si Edigul namatay niadtong miaging semana sa edad nga 95 anyos. Gilubong sab siya niadtong Martes sa hapon. Si Konsehal Socrates Fernandez ni palabang sa resolusyon labot sa ligasiya nga gihimo ni Gulyas. Si Fernandez ug si Edigul dugay nga nag-uban sa pagserbisyo dinas katawhan sa Dakbayan sa Talisay. Si Edigul ang giilasab nga amahan sa tulo ka mga syudad sa unang distrito gumikan sa iyang pagpaningkamot nga mahimo nga dakbayan ang Talisay, Naga ug Karkar. Kini si Super Gabriel Bonhoc sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Daghang salamat Super Gabriel Bonhoc sa imuhang report. Sa pikas sa bahin, pito katuig nga miungot nga bala sa bukto ni board member Iluya gitangtang siyang kaubang bukal nga sa kadoktor. Super Lloyd Suarez, pasok. Milampos si Provincial Board Member Stanley Caminero kinsa usa ka doktor pagtangtang sa bala nga niungot sa bukton ni Provincial Board Member Neneth Riluya. Kinsa si Board Member Riluya nga mao pay mayor sa San Fernando niadto nakatilaw kini og ambush uban siyang bana nga si Nonoy nga ang bana namatay niadtong 2019 pito na katuig ang milabay og sumpay nini gidaig si Board Member Caminero sa iyang makakaubanan sa Junta Provincial lakip na ni Vice Governor Glenn Soco gumikan sa iyahang kabatid o ingon man pagkamaallamanon sa iyahang makaubanan ng mga membro sa Junta Provincial. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa imong report. Atong oras mga kapuso alas 5:52 na. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon. Ato makauban karong hapon si Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa. Ma'am Ana, maayong hapon, kumusta atong panahon? Yes, may hapon Ma'am Joan, may hapon sa tunta nating paminaw, makita ang weather update. Sa kasamtangan, Intertropical Convergence Zone or ITCZ or pag-abot sa hangin sa northern o sa southern hemisphere nagapektar karon sa Palawan, sa Visayas ug sa Mindanao. And so far karong adlaw matag gina-monitor nga LPA or possible formation sa bagyo duol sa PAR. Para forecast weather condition, may tungod aning ITCZ, posible ta makasinati og mapangalorong kalangitan and taas-taas tug chance sa aning mga pag-ulan. Atong abiso nga posible ang mga localized flash flood or landslides dito sa mga highly susceptible areas kung adunay kasarangan ngadto sa panagsang bunok sa pag-ulan. Itong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin gikan sa Sidlakan ngadto sa amin ang Sidlakan ang magapasalabi sa Tibok Visayas and atong kadagatan malinawan ngadto sa kasarangan. Og diri sa Sugbo, ang kadagatan na ay pagtaob unyang alas 8:35 sa kagabion, una sinig alauna 29 sa kadlawon ugma. Atong temperatura para sa Metro Cebu ug maadlawng Sabado na sa 25 to 30 degrees Celsius. And ang haring adlaw mo silang balik alas 5:39 sa kabuntagon ugma. Og mao katong weather update gikan diri sa Rio Pag-asa Mactan, kini sa Dumdum maayong hapon ug daghang salamat. Daghang salamat Ma'am Ana Dumdum sa imong paghatag og update sa kahimtang sa panahon. Mga kapuso, ang alakat sa panahon may nagpupost sa to ang newscast o apan sa di pa tamo padayon sa next portion ining ato ang programa mga kapuso ato usang palutson ang mga pahinumdom. Super Joan Gantalaw, WS News Roundup. Super Radio Reports. Mga
kapuso, dawat report sa ato ang sister radio station dito sa Super Radio Jensen. Taga Jensen nagto nga maaresto si Senador De La Rosa. Detalye sa mga balita pinagi ni Super Jerwin Paglinawan. Super Jerwin, pasok. Nagtuo mga taga Jensen nga maaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa kung ugaling tinuod ang warrant of arrest gikan sa ICC, International Criminal Court. Sigon ni Jose Patriarca nga kaya sa gobyerno nga balion ang balaod aron lamang maaresto si De La Rosa. Sigon usab ni Sabina Orozco nga maaresto si De La Rosa tungod tataw nga aduna kini kalambigitan sa AJK base sa mga ebidensya nga gipresenta. Kahibaloan nga namahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ana-ana ang warrant of arrest batok Senador Bato de la Rosa gikan sa ICC. Ako si Jerwin Paglinawan sa Super Radio Jensen. Dapat totoo. Super Radio Network News. Dagan salamat Super Jerwin Paglinawan gikan sa Super Radio Jensen no sa iyahang report. Arita sa itong mga hisugutanan, mga kapuso, kay ang nagunang balita karong orasa, mga kapuso, no, ilabi na dito sa kahulungan, mao ang paglambigit ni kanhi Ako Bicol Representative Saldico, no, sa paglambigit niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o ni kanhi House Speaker Martin Romualdez sa gingong 100 billion pesos nga budget insertions. Ang sa report sa GMA News, mga kapuso, no, gipasangin lang ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico si Presidente Bongbong Marcos Jr. o gigagaw sa Presidente nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez o pipila ka miyembro sa gabinete sa pagplano sa gingong insertions nga nagkantidad og 100 billion pesos sa national budget, mga kapuso. Matod pa, no, sa video nga gipagawas ni former Representative Zaldico, siyang gipagawas nga video karong adlaw iyang giingon nga nagsimula ito noong tumawag si Amena Pangandaman sa akin noong nag-umpisa ang BICAM process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of projects sa BICAM. O niya, mauni ang giingon, no, sa video ni Zaldico, mga kapuso. O niya, matod pa, iya din gitawagan dayon si Bersamin, no? Executive Secretary Bersamin kinsa nasa akawan sab ang kinsa kauban usab sa Presidential Legislative Liaison Office. Aron ni kumpirmar ang supposed instruction, no, sa presidente og gitubag, and he answered in the affirmative. He then called Romualdez to relay the information. Matod usab ni ko nga tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion pesos projects. At sabi ni Romualdez sa akin, what the president wants, he gets.
Mo na ang giingon sa video ni Zaldico, mga kapuso. Unya, matod pa, no? Matod usab niko no sa iyahang video, no? Ang gobyerno matod pa full force aron pagpahilom kaniya, full force to silence him. Matod niko, no, gigamit siya sa administrasyon, no? Gialigar niko nga gigamit siya sa administrasyon, no? Gigamit sa administrasyon ang tibuok resources sa nasod aron na mapahilom siya, no? That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Samtang ang Malacanang duna na say tubag ani mga kapuso, no, kabahin sa pamahayag ni Zaldico. Ang Malacanang, no, gimakak usab ni ang mga giingon ni Zaldico, ang mga pasangil ni Zaldico batok sa presidente nga hearsay, mga puro chismis o hungihong mga kapuso. Pure Malacanang on Friday said all the accusations against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. were pure hearsay. Kini ang giingon ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, mga kapuso. These wild accusations are completely without basis and fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. So muna ang giingon ni PCO Secretary Dave Gomez. Gidugang niini ang giingon nga, let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. So, gidugang usab ni Gomez nga kinahanglan na gyud nga mobalik ni Zaldi ko sa nasod og isign ang tanan nga ihang gisulti, no, under oath with the proper judicial authorities, mga kapuso. Okay. So muna ang giingon usab sa Malacanang, mga kapuso. Unya, naasad to'y tubag si Secretary Amena Pangandaman, mga kapuso, no, sa DBM, Department of Budget and Management. Bagulong sad to gi-update sabsan, no, sa GMA News, no, mga kapuso, kabahin sa tubagsab ni Secretary Amena Pangandaman. Matod pa, Budget Secretary Amena Pangandaman, yang giingon, tanang appropriations nga gibando sa presidente kay naa na sa National Expenditure Program. Muna nga gitawag ni nga President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is fairly under the power of legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. So, maoning ang tubag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, mga kapuso. Sa di patamo padayon ato sang Super Joan Gantalaw, WS News Roundup. 10% kickback inisa-isa mga pinaratangan. mga kapuso,
kapuso, wa naman tay igong oras sa ato ang programa karong gabi una. Salamat tayo sa mga naminaw sa radyo sa 999 kHz sa dial sa radyo ug sa tong Facebook Live, pinagi sa tong Facebook page ang DYWS Super Radio GMA. Nagtanaw sa tong Facebook Live si Sir Romulo Honorides. Tinuod jud tingali ng giingon way kawatan nga moangkon gikan ni Sir Belling Cajes. Maayong gabi sa tanan nagpaminaw gikan ni Tyson, Sir Tyson Sevilla. Good PM Ma'am Joanne. More power to your program and station DYWS gikan ni Sir Renny Jing Mananaw. Nagtanaw sad si Jeven News Chris Naguyod Bernante. Gabi Super Joan gikan gyapon ni Sir Bernante. May gabi Super Joan gikan ni Sir Gusto Monasterio Marfito. May gabi Super Joan gikan ni Sir Marlon Belaguas. Always listening, watching radio, Escario Camputa, Kilid Barangay Hall, gikan ni Ma'am Alma Badina Sanchez. Maayong gabi, Super Joan, unsaon na lang nga mingon man ang presidente nga sa dili pa ang Pasko, dunay mapriso sa nalambigit sa anomalya sa flood control project. Mapil ba kaha ang iyang igagaw ug iyang mga kaalyado? Gikan na sa comment ni Sir Eugenio Boy Tagsi. Maayong gabi, Super Joan, gikan ni Sir Felix Mamalias Alcontin. Good evening, Super Guapa Joan. Salamat kaayo, Ma'am Leyan Cotamura Matilos. Dakua sa buaya ang nabalita karon gikan ni Sir Frank Oga. Paano ko igong oras mga kapuso? Musunod ang 24 oras sa replay. Live di ay mga kapuso. Anad bantaoy sa balita karon. Musunod sa di madugay ang 24 oras live. Nangalan na lang sa kinatibukang pwersa sa GMA Super Radio Cebu. Ako si Super Joan Gantalaw. Bagay kong kaninyo dagang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Double S News Roundup. Super Radio